Taas. Sino yung hindi nakatanggap? Ba? 1, 2, 3. Sige. 4, 5, 6, 7. Hindi, yung mga hindi nakatanggap talaga. Ate. Sino yung mga hindi nakatanggap? Taas ang kamay. O, kasi yung bigas, hindi naubos. Pambihira kayo. Ano? Wala. Siniplak-siplak ko na yung bigas. Walang, bakit ganon? Sino ba? May nagpunta sa amin, pasensya na po kayo, ano? Oo, sige, tama. At pasensya na po kayo kasi nung Pasko, nagdalaw din ako. At inubos ko yung aking panahon sa pagdadalaw. Hindi po ako nagtatago. Talagang, hindi nga nabawasan yung bigas doon eh. Kaya nagdaramdam ako sa inyo, bakit hindi nyo kinuha yung bigas na yan? Hindi nyo kinuha. Okay. Sino yung, anong regalo ang natanggap mo noong December 25? Di ba? Iba't iba. Iba't iba ang natanggap natin. Okay, tinanin nyo mabuti ha. Bawat regalo pong iyan ay napakahalaga. Mahalaga po yan. Ito, ang gusto kong ipaalaala sa atin, bantayan po natin yung regalo. Alam niyo kung bakit? Anong regalo ang bigay ng Panginoong Hesus nung isilang siya? Ano? Kaligtasan. Hindi ba? Basahin natin. Basahin natin yung text natin. Ito po. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang ano? Magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay ano? Magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasya. Tandaan po natin, nung ang Panginoong Jesucristo ay isinilang sa sabsaban, namatay sa krus ng Kalbaryo, nagpunta siya rito, meron siyang regalo. Ano po yung regalong yon? Tingnan niyo yung Romans 6:23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit, di ba? But the gift of God, ano yon? Eternal life. Buhay na walang hanggan. May buhay na walang hanggan ka. Yung regalong iyan, bantayan mo yan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat yung regalo mong iyan, minsan, may mga bubulong-bulong sa iyo. Ibig sabihin po niyan, dinadaya tayo ng kaaway kasi dalawa ang nagpunta rito. Pakinggan nyo, no? Pakinggan nyo. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw. Sino yan? Pumatay at magwasak. Pero si Jesus nagpunta rito upang ang tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap kasiyasya. Gusto kong ipakita sa inyo, nagpunta rito ang Panginoon para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Pero yung buhay na walang hanggang iyan, mayroon ding pumunta rito para wasakin yan. Kaya po gusto ko pag-aralan po natin ito. Ano yung regalo natin? Una, number one. Number one po yan, una yung masayang buhay. Masayang buhay. Ang regalo talaga. Alam niyo kung bakit? Ba't ko nasasabi po ito? Nung ang Panginoong Jesucristo ay nagpunta rito, ang sabi diyan, naparito ako upang ang mga tupa, tayo po yan, magkaroon ng buhay. Ang tinutukoy pong buhay diyan, buhay na walang hanggan. Katiyakan ng kaligtasan. Sino nagbabasa ng Revelation ngayon? Praise the Lord. Okay, tinanin nyo, sino ang papasok sa bagong langit at bagong lupang iyon? Pag winasak itong mundong ito. Sino? Sabi sa 27, Revelation 21:27, lahat ng makapapasok doon ay yung mayroong malinis na buhay. Yung nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Tandaan po natin yan. Kaya po, masusulat lamang ang pangalan mo sa aklat ng buhay kapag tinanggap mo ang Panginoon. Kaya ngayon pa lang, masaya na buhay mo. Masaya na ang buhay mo pag tinanggap mo ang Panginoon. Alam nga naman, tinanggap mo ang Panginoon, pero lagi kang malungkot. Ay, alam mo, tinanggap ko na ang Panginoon, na born again ako. Kaya malungkot na malungkot ako. Pwede ba yun? Hindi, kaya nga, masaya tayo. Masayang buhay. Tingnan ninyo. Sabi po rito, bakit sasayang buhay? Tingnan sa Romans 5:1. Basahin natin. Yamang napawalang sala na tayo. Dahil sa pananalig sa ating Panginoong Jesucristo, pananalig. Sa pamamagitan niya, mayroon na tayong ano? Kapanatagan. Anong ibig sabihin niyan? Kapayapaan. Masaya ang buhay kapag may kapayapaan. Tingnan niyo, yung iba sa inyo, walang natanggap ng Christmas pero masaya pa rin. Bakit? Kasi may tunay na regalo.
Pero mas masaya naman kung meron namang natanggap, di ba? Ibig sabihin, makikita natin mawala, parehas sapagkat ako nung Christmas, hindi ako naghahanap ng regalo eh. Alam niyo kung bakit? Kaya lang, namimilit kayo eh. Di siyempre, tatagapin ko na rin yun. Pero sa totoo po, hindi ko na po yan, hindi masyadong pinagtutuunan ng isip ko po yan. Alam niyo kung bakit? Kasi, alam ko yung purpose, alam ko na po yung layunin, bakit napunta ang ating Panginoong Hesus dito. Nung araw, pagka may walang regalo, malungkot ka dahil hindi mo nga alam eh. Pero ngayon, meron kang kakontentuhan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat masaya ang buhay, may kapanatagan dahil sa ating Panginoon. Isipin niyo sa Romans 8:1, sinabi ito, kaya nga, hindi na, basahin natin lahat, hindi na hahatulang maparusahan. Hindi ka ba magiging masaya niyan? Ang ibig, hindi ka na parurusahan doon sa dagat-dagatang apoy. Buhay ang uod, buhay ang apoy. Mabuti pa sa iyo, hindi ka na ipinanganak. Pag napunta ka diyan. Lahat ng nakipag-isa kay Kristo, lahat ng tumanggap kay Kristo, wala na dyan. Ang sabi dyan, kaya masaya ang buhay eh. Hindi ko sinasabing walang problema. Masaya ang buhay. Mga kapatid, itong regalong buhay na walang hanggan na ito, pakinggan niyo mabuti, mag-ingat po tayo. Magbantay tayo. Alam niyo kung bakit? Dahil dumarating ang magnanakaw. Ang sabi sa John 10:10, kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay, magwasa. Siguro sasabihin natin, may buhay na walang hanggang ka ngayon, ibinigay ng Panginoon, masayang buhay mo, pero tandaan natin, mayroong Satanas na magpapalungkot ng buhay mo. Kung pinalungkot ng buhay mo, yung katabi mo, kung pinalungkot ang buhay mo, hindi yan si Satanas. Ginagamit lang yan. Tandaan po natin, ito, dumarating ang paano ba dumarating ang okay, pakinggan nyo ito. Si Satanas ay di lalapit sa inyo ng may sungay. Hindi totoo yan. Hindi may buntot. Hindi may pangil. Pakinggan nyo Tandaan nyo si Satanas magpapakita sa inyo ng maganda-ganda. At itong sasabihin dyan. Basahin natin sabay-sabay ito. John 9:13-17. Ganito gagawin niya. Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Ito, nagpakita yung bulag. Basahin natin. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilatin ang bulag. Tinanong din siya ng Pariseo kung paano siya nakakita. Pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Naghilamos ako, pagkatapos ay ngayon nakakakita na ako. At sabi ng ilan sa mga Pariseo, pakinggan nyo hindi mula sa Diyos ang taong yan. Okay, pakinggan nyo. Ninanakaw na, hindi mula sa Diyos ang taong yan. Sino tinutukoy ng mga Pariseo? Si Jesus. Ibig sabihin, ninanakaw yung katotohanan dun sa bulag na yon. Tignan nyo, sabi, sapagkat hindi niya ipinangilin ang araw ng pamamahinga. Tignan nyo, Ngunit sinabi naman ng iba, paanong makagagawa ng ganitong kababalaghan ng isang makasalanan? At hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya't tinanong nila uli ang dating bulag. Ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata. Ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Siya isang propeta. Ang sabi nung, bulag. Ibig sabihin, nagpapatuto yung bulag. Pero ano ginagawa ng mga Pariseo? Sinisira, ninanakaw yung katotohanan. Mga kapatid, tandaan nyo, ang mga Pariseo magaling sa Biblia. Alam niya, ang mga Pariseo lumalapit sa kanila na walang sungay, walang buntot, pabulong-bulong lang. Pabulong-bulong lang yan. Dumarating, ninanakaw yung katotohanan. Huwag kayong maniniwala. Nako, bata, hindi ganun. Alam niyo, meron ako ipapakitang video sa inyo. Ready ba ito, Jacob? Tignan niyo, Dito mo makikita, hindi lahat ng makasalanan, barumbado. Hindi ganon, hindi ganon. Okay, tingnan mo, Jacob. Jacob, ready ba yan? Sige nga. Dito po sa jeep na ito, di umano ay may nagaganap na hold-upan. At may nakapagtimbre din po sa atin na ang hold-upper di umano ay magalang. Ano po ang katotohanan
nandito. Wow! Magandang araw po sa inyong lahat. Maaari po bang maistorbo ko kayo ng ilang minuto? Taas po natin ang kamay. Pakitaas lang po ang mga kamay. Ako po si Lorenzo Bombita, isang masamang tao. Wow! Maaari ko po ba makuha yung wallet at cellphone nyo? Pero kung ayaw nyo naman, ayos lang din po sa akin, wala akong problema. Yung cellphone ni Sir. Teka kuya, baka pwede ko mo yung cellphone ni Sir. Bakit? Anong gagawin mo? Tawag ako ng pulis. Tatawag ng pulis? O sige, walang problema sa akin. Wow! Pakidalian lang po ang pagtawag, ha? Bakit po? Wala kang signal? Ate, pwede po bang mahiram ang cellphone mo? Tatawag lang po ng pulis si ate. Si kuya. Sir, pwede ba makahiram ang cellphone? Tatawag ng pulis. Tatawag. Hindi, tatawag siya lang ano. Makikitawag lang. Tatawag siya ng pulis. Tawag ka ng pulis. Tawag ng pulis. May number ka ba? Wala din. Walang galang na po. Napanood ko po ang mga pangyayari. Ako po si Julius Mercado. Isa po akong alagad ng batas. Wow! Nakita ko po kung paano nyo kunin yung mga cellphone dito. Ako, pwede po ba kitang hulihin? Pwede po. Wala pong problema sa akin. Sasama po ako sa inyo. Pwede ko po ba kayo hulihin? Pwede po. Itabi nyo lang po. Kung sa ganun madala ko na po sa presinto. Sasama po ako sa inyo. Wala pong problema. Sige na. Sige po. Alis na po kami. Oh, masamang tao yan, pero magalang. Kaya, anong ibig ko sabihin? Dumarating po ang magnanakaw para kuhanin yan, hindi magpapakita yan ng masama sa iyo. Pero iyan, bubulong sa iyo ng masasama yan at kung minsan, ninanakaw yung katotohanan sa iyong buhay. Tandaan po natin yan. Kaya po, huwag kayong, mag-ingat kayo sa mga masasamang tao, ha? O mag-ingat kayo kay Satanas sapagkat akala natin pupunta po ng gano'n ang itsura niya. Hindi ganoon. Okay, ang sabi po rito, dito, masaya ang buhay natin pero may kalaban. Sino po yon? Ang kaaway, Satanas. Anong ninanakaw niya? Yung katotohanan. Kaya muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, sabihin mo ang totoo. Alam naming makasalanan ng taong yon. Sino tinutukoy ng pariseo? Alam naming makasalanan ng taong yon. Huwag kang maniniwala doon. Hindi ko po alam kung siya'y makasalanan o hindi. Tugon niya, isang bagay ang alam ko. Dati akong bulag, ngunit ngayon, nakakakita na. Dating bulag, ngayon, nakakakita na. Bakit? Naparito ang Panginoon para bigyan tayo ng masayang buhay, bulag tayo, pero ngayon nakakakita na tayo dahil sa pagsilang niya, yan ang dala niya, makakita ang tao. Pero, yung magnanakaw pumupunta rito, para tayo sirain yung katotohanan para nakawin sa atin. Kaya mag-iingat po tayo roon. Tandaan natin, kailangan lamang po yung matalino rito Sabi rito, dati tayong bulag, ngayon tayong lahat, nakakakita na ng katotohanan. Ano yung katotohanan? Tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo. Pinaniwalaan mo si Jesus ay isinilang sa sabsaban. Ano po? Lumaki siya doon. Makikita natin, lumaki ang ating Panginoong Jesucristo, nangaral, nag-disciple, namatay sa krus, at para iligtas ka, yan ang katotohanan. Nung tanggapin natin ang Panginoon, ikaw ay ipinanganak na muli, na bago ang buhay mo. At ngayon, mayroong kang masayang buhay para sa Panginoon. Hindi ko po sinasabing wala na tayong problema. Masaya ang buhay. May problema ka, pero masaya. Magaan dalin. Di ba? Sino rito may problema? Taas ang kamay. Okay. Araw-araw. Pero bakit nakasisimba pa rin kayo? Bakit sumasamba pa rin?
Bakit? Sapagkat may pag-asa, walang iba, kundi ang ating Diyos na buhay. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Yesus. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Palakpakan natin. Okay, tingnan ninyo. Pangalawa, hindi lamang po masayang buhay na parito ako upang ang mga tao ay magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya, iwanan natin ang kalungkutan ng buhay sa 2012. Papasok tayo sa bagong taon, kailangan masayang buhay ang ating isalubong sa ating Panginoon sapagkat nadaraya tayo ng kaaway. Ang akala po natin, ang nagpapalungkot sa atin, kaaway eh. Sino po yun? Yung may dala ng kalungkutan. Yung mamamatay na yan. Pero ito po, yung number 2, tingnan niyo ha. Hindi lamang po masayang buhay, kundi mabungang buhay. Mabunga. Pag ikaw binigyan, ang sabi diyan, ako'y naparito, kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw. Pumatay, magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay. Buhay na walang hanggan. Isang buhay na ano? Ganap. Alam niyo, pagka yung pinag-aaralan po natin, walang buhay na ganap, walang perfect na buhay. Pero, ang Panginoong Yesus, nagbibigay ng perpektong buhay. Hindi po natin makakamit dito yan. Saan natin makakamit yan? Sa langit. Sapagkat hindi pa po tayo ganap dito. Hindi tayo perfect dito, mga kapatid. Lahat tayo nagkakasala. Lahat tayo nag-iisip ng masama. Lahat tayo ay pwedeng mabuwal sa pananampalataya. Ano ang ibig sabihin ng mabungang buhay dito? Mga kapatid, kaibigan, ang buhay natin mas mabunga kesa sa mga hindi. Nung araw, nauubos lang ang panahon natin. Pagising mo sa umaga, anong ginagawa natin? Trabaho, di ba? Uuwi, sa gabi na, tulog na. Pero ngayon, ano ginagawa natin? Pagising mo, di-devotion ka, mabunga ang buhay mo. Dadasal, pinapanalangin mo ang church, pinapanalangin mo ang mga pastor, pinapanalangin mo, marami kang ginagawa. Nagsishare ka ng gospel, nagiging mabunga ang buhay mo. Hindi katulad ng dati. Ano sabi ni Kuya Oscar? Sa TFC, maghapon lang ako doon. Nanunood lang ng mga telenovela. Kabisado yan. Di ba? Be careful with my heart. Yung mga ibig sabihin, kabisado yan. Di ba? Yung mga kabisado lahat. Ano, kung maraming ginagawa. Anong nagiging mabunga doon? Walang bunga po yan. Pero ngayon, iba na ang bungay. Pastor, pagkagising ko, kaharap na po ako ng Bible. Nagdi-devotion na po ako, nagno-notebook po ako, nananalangin po ako. Mamaya, pupunta ako sa mabungang mabunga. Di ba? Okay, tingnan nyo. Paano yung mga taong walang bunga? Ibig sabihin, walang ginagawa. Ano po, basta ang isip niya, trabaho, kikita ng pera. Pagka ganun lang po ang buhay, hindi po yan ang mabungang buhay. Pakakala po ninyo, yung pagkita lang ng pera, hindi o. Ang mabungang buhay, matapos mong matagpuan ang katotohanan, ipapahayag mo po yan sa iba. Ang sabi rito, ang katulad niya, isang puno kahoy, basahin natin, sa tabing batisan. Sariwa ang dahon, laging namumunga, saan? Sa kapanahunan. Anumang gawin ay nakatitiyak na ano? Ang puno na laging basa ng tubig. Tandaan po natin sariwa. Pero ang puno na hindi man lang nadidiligan, tuyot ang punong yan. Ang sanga na nakakabit sa puno ay laging namumunga. Ganon din po tayo. Ang isang Kristiyano na laging nakakabit, nakakonect sa ating Diyos, punong-puno ng bunga. Punong-puno. Kaya ang sabi doon, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Balikan natin ang 2012, isang araw na lang. Naging mabunga ba ang 2012 natin? Praise the Lord. Palakpakan natin yung Panginoon. Di ba? Di ba? Naging mabunga. Ikaw mismo, tayo, yung bang bunga ng aking pananampalataya nakita sa akin? Ano po yung bunga? Pag-ibig, pagpipigil sa sarili, bunga ng Holy Spirit. Ano yan? Pagbabago ng, ano pa? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, siyam po yan. Nakikita ba yun sa buhay ko? Kagalakan, yeah. Hindi ba?
Iba naman yung tawa ng walang pinagtatawanan. Iba yon. Di ba? Iba yon. Pero yung nakangiti ka dahil may pag-asa ka, okay po yan. Okay, eto, pakinggan yung mabuti. Pakinggan nyo ito. Yung po bang isang bunga, mabungang buhay, ito, naalala ko. Merong yung 4 na klase ng lupa. Nakita po ba ninyo yan? 4 na klase ng lupa. Meron doon tabindaan, dawagan, ano pa isa? Batuhan, bato, at yung isa ay matabang lupa. Mapakaraming bunga noon, pero pakinggan po ninyo ito. Yung nasa tabing daan, dumating ang kaaway at ano ginawa? Tinuka siya. Inalis. Kapag may dumarating sa iyo pagkatapos ninyong mag-usap, eto, pakinggan niyo ha. Kapag may dumarating sa iyo, nag-usap kayo. Pagkatapos nyong mag-usap ay naguguluhan ka o namamatay ang init mo sa Panginoon, mga kapatid, dumarating ang mamamatay. Ha? Ba't may tinignan nito si Julie? Dumarating yan. Ito ang ibig ko sabihin, mabungang bungay. Gusto ko, tinanin nyo ito ha. Nakita ko si Gina at saka si Noel. Noel, liga. Well, Gina, liga. Liga anak. Liga anak, liga. Kapatid. Ito, si Noel. Noel, liga. Ito, magkasama ito. Palakpakan natin yung Panginoon sa buhay nito, ha? Tingnan ito. Itong mag-asawa na ito, tinanin nyo, ha? Liga, Noel. Ito, bago lang sa atin to, di ba? Nag-encounter, nagpo-post encounter. Sino nagdala sa inyo rito? Si Tessa at si Joe. Okay, tingnan nyo, ito. Pakinggan nyo mabuti. Nagiging mabunga ang buhay natin kapag nagdadala tayo ng ganitong mga kapatid natin, kaibigan natin. Pakibalitaan nyo ang buhay nito o tanungin nyo siya kung ano dating buhay niya. May patotoo yan. Ano yung dating buhay natin? Kaplasa lang. Mahirap kami. Palagi kaming matay ang mother ko. Yung pagbabago ng buhay. Yung dating buhay. Hindi nagsisimba. Tignan nyo to, ha? Hindi nagsisimba. Diba? Ibinulgar nung asawa. Hindi nagsisimba. Okay, pero ngayon? Nagsisimba na ako. Yan. Dito, nakakilala sa Panginoon, di ba? Kakagalit ba kayo noon? Madalas. Ngayon, madalas pa rin. Hindi naman. Medyo konti na lang. Nabawasan. Di ba? Okay. Okay, praise the Lord. Palakpakan natin yung Panginoon. Okay, tinan nyo, ha? Ito yung sinasabi ko, salamat. Ito yung mabungang buhay. Dati, yun ang buhay nila eh. Hindi nagsisimba si Noel. Yan po ang sinasabi lagi ni Gina. Hindi talaga pumupunta ng simbahan. Nalilito yung anak. Pero ngayon, tingnan nyo, nagiging mabunga yung buhay niya. Nagpo-post encounter yan. Gumagawa ng... Kasi po, nakakabit tayo doon sa Panginoon. Pero ito, alam po ba ninyo, pagka mabunga ang buhay ng tao, hindi papayagan ni Satanas yan. Dumarating, kaya siya nagpunta rito para ano? Pumatay. Okay. Ang sabi po rito, tinan niyo, nung isilang ang Panginoon, ano ang ginawa ni Herodes doon sa mga bata na 2 taon pababa? Pinapatay. Di ba? Pinapatay. Bakit? Kasi ayaw niyang may pumalit sa kanya. Ganon din po ngayon. Alam niyo, si Noel at si Gina, dating patay, spiritual. Salamat sa mga kapatid natin na ito, nasa Diyos ang papuri, si Tess at saka si Lito, dumating sa kanilang buhay. Halika, ilang taon mo niyayaya ito, Brother Lito? Ilang taon na? 6 years, ngayon lang pumunta. Okay, 6 years. Tingnan nyo ito, ha? Ganyang katigas ang puso. Okay? Ito, pakinggan nyo. Pumupunta si Satanas. Ito yung gusto kong makita nyo, itong revelation na ito. Ano? Kapag palang isang taong patay, espiritual, ang gustong-gusto talaga ni Satanas, manatiling patayan. Kapag hindi ka nagsishare ng gospel, pakinggan nyo, kaisa ka ni Satanas na pumapatay. Ha? Kaisa ka. Kung si Brother Lito, hindi niya inintensyon na sharean yung mag-asawa, mamatay ka na lang, okay lang yan. Wala kang pakialam eh. Wala kang pakialam. Salamat sa Family Christian Church, mayroon tayong pag-iisip at pagnanais na tulungan, sumama sa Panginoon
para maraming taong mabuhay. Palakpakan nga natin ang Panginoon doon. Kaya ang taong hindi nag-share ng gospel at walang bunga, patay. At pumapatay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi ako naniniwalang ikay mamamatay. Ha? Di ba? Buhay na buhay. Tapos si Brother Nick, hindi natiis yung kanyang kapatid. Ano pangalan ng kapatid niya? Si Reyna. Reyna, pakita yung nga Reyna. Ito si Reyna. Ito yung kapatid niya. Mahal naman niya yung kapatid, si Brother Nick. Siyempre, si Sister Reyna, kapatid ni Brother Nick yan. Hindi papayag si Brother Nick na ito mapahamak. Dinala rito. Ngayon, marami sila rito. Bakit? Sapagkat kaisa si Brother Nick ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo, na bumuhay ng mga taong, ang mga kaluluwang patay. Salamat po. Kung ganito ang gagawin nating lahat, magiging mabunga ang buhay natin, alam ba ninyo sa Bible, tingnan po niyo mabuti. Ano? Basahin po natin yan. Habi rito. Basahin natin. Kaya't yung dumarating ang mga mamamatay, ganito ang sabi ng kanyang mga magulang dahil sa takot sa mga Hudyo. Sapagkat pinagkaisahan ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ay Mesiyas. Nakita ba niyo ng pagkakataon yan? Pag ipinahayag mo na si Kristo ay tagapagligtas, itinitiwalag sa sinagoga. Church po yan. Ano pa? Doon nagtuturo ang mga pariseo, doon nagtuturo. Sinagoga. Makikita natin yan. Ibig sabihin, huwag mong ipapayag na si Jesus, dumarating ang mamamatay. Kaya pag hindi natin ipinahayag si Jesus na siya'y tagapagligtas, mga kapatid, kaisa tayo ng mamamatay. Tuwan-tuwa si Satanas na ganito. Simba kayo, okay lang. Pinapaypayan kayo para makatulog kayo. Ay, okay. Sipag mong magsimba. Okay lang yan. Sige. Ano? Habang nakikinig ka ng sermon, inip na inip ka ng matapos. Ay, mga ganyan. Sige lang. Saya ka, di ba? Ayoko naman tapusin. Ibig sabihin, makikita natin yan. Ibang-iba po yan. Maniwala kayo, dumarating. Tingnan niyo ha. Sabi po, basahin natin. Mahaba-haba ito. John 9:24-32. Sabay-sabay tayo. Sige. Kaya't muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, sabihin mo ang totoo, alam naming makasalanan ang taong yon. Hindi ko po alam kung siya'y makasalanan o hindi. Tago niya. Lakasan natin. Isang bagay ang alam ko, dati akong bulag, ngayon nakakakita na. Ano ang ginawa niya sa inyo? Tanong nila. Paano niya pinadilat ang iyong mga mata? Sumagot siya, sinabi ko na po sa inyo, ayaw ninyong pakinggan. Ano't ibig ninyong marinig uli? Ibig din ba ninyong maging alagad niya? Siya'y inilapustahan nila, ikaw ang alagad niya. Tingnan niyo yan, ha? Sabi nila, ngunit kami mga alagad ni Moises. Tingnan niyo, talino lang, ha? Talino lang. Nalalaman namin nagsalita ang Diyos kay Moises. Ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan ang galing. Sumagot ang lalaki, yan nga po ang katakataka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling, gayong pinadilat niya ang mga mata ko. Alam nating hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit, nakinggan niya ang tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Buhat sa pasimula ng sanlibutan ay wala pang nakapagpadilat ng mata. Sipin yon, nagdidibati silang dalawa, dumadating yung mamamatay, pinapatay, yung init ng pananampalataya ng bulag. Nangyari na ba sa inyo yan, yung mainit na mainit kami, dadating? Sino na ba nangyari doon? Hindi ko natatanong kung sino nagpalamig sa inyo. Ano? Hindi ibig sabihin. Alam nyo, mga kapatid, ingat po kayo dyan. Ingat po kayo. Tandaan nyo, kailangan matatag po kayo diyan. Pupuntahan kayo, papatayin, makikipagdebate sa inyo. Tandaan natin, hindi pinagdidebatehan yan. Kailangan pag-usapan ano ba ang katotohanan. Open tayo lagi doon. Ano ba? Kaya dapat, pero mahahalata mo, mga kapatid, na iyan ay padala ng mamamatay. Sino po yan? Kaya lamang pumunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw. Pumatay, magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap. At kasya-siya. Mararamdaman natin.
Sabi ko nga, mapakaliwanag po na ang tao, maliwanag na ang pagsilang ng Panginoong Jesucristo sa sabsaban ay kaligtasan ng dali. Napakaliwanag din sa panahong ito kung sino talaga yung makikita mo na ang Panginoong Jesus nasa kanyang buhay. Maliwanag po yan. Una, pagbabago ng buhay, makikita mo na isipin mo, nung manganganak si Maria, excuse me, manganak si Maria, kumakatok na nga eh. Ayaw pang pagbuksan eh. Diba? Ayaw pa. Ibig sabihin, si Herodes pinatay. Isipin mo, kagampan yung tao, mapakalaki ng tiyan. Halos patayin nila si Jesus talaga eh. Halos patayin. Ngayon din po ganoon. Talagang kung papatayin yan, papatayin talaga. Si Jesus nasa puso mo, aalisin pa nila. Hindi po gawa yan ng tao. Gawa po yan ng demonyo. Pero tandaan natin, hindi magtatagumpay ang sinuman sapagkat ang Diyos natin ay buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ano po? Kaya mag-ingat tayo. Kaya ang sabi ko sa inyo, mabungang buhay. Iwanan natin ang taon 2012 na hindi naging mabunga sa buhay natin. Pumasok tayo ngayon, magiging mabunga ang buhay mo ito. Ngayon, alam po ba ninyo yung pagpaprocess ninyo, pag-encounter, pagpo-post-encounter, ito, pag-SOL1, nagiging mabunga ang buhay natin. February 22, 23, magkaka-encounter tayo. Ano po? Tapos April, magkaka-encounter tayo. Yung pong 22, 23, English po yan. English encounter natin. Okay, tingnan niyo mabuti. Nagiging mabunga ang tao. Halos lahat. Pag tinanong mo, nagbabasa ng Bible, nagbabasa ng undercover, nagbabasa ng alam na isipin nyo, Revelation, ilan na tayo, nasaan na tayo sa Revelation? 21. At kapag dati, pag nagbabasa ng Revelation, hindi maintindihan. Pero bakit ngayon? Dahil ang Holy Spirit ay patuloy na kumikilos sa atin. Ha? Aminin ko sa inyo, tagal ko ng mananampalataya. Hindi ko matapos. Pero ngayon, gusto ko ulit-ulitin. Alam nyo, habang binabasa ko ang Revelation, naaawa ako sa maraming tao. At ito ang nagtutulak sa akin para magpatuloy ako sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Nakita natin, magpapatatak ng 666. Hindi ka makabibili. Okay, tinanan niya yan. Mabuti pa sa iyo yung pong pagka dinagit na tayo, ni-rapture na tayo, yung maiiwanan, daranas ng paghihirap. Sipin na yan. Sino gustong maiwanan doon? Taas ang kamay. Wala. Ako, ayoko. Pero may katabi mo, makagusto. Huh? Pagka po, pinagbibiling ko na po sa inyo, mga kapatid, kung maiwanan po kayo, bahala na kayo sa bahay namin. Ibig sabihin. At inyo na po yun. Wala na po. At talagang, pati po yung laman ng rep namin, inyo na. Kung talagang, ibig sabihin, yung pinahalagahan ng tao ngayon, darating ang araw, wala. Ano ang pinakamahalaga? Matagpuan natin ang tunay na tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Iyon ang pinakamahalaga. Kaya magpatuloy po tayo. Ito po. Pangatlo, masaganang buhay. Masaganang buhay. Ang sabi diyan, naparito ako para bigyan kayo ng masaganang buhay. Ngunit itong masaganang buhay na ito, tingnan niyo ito. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang. Bagkos, kayo pang pambihira yan. Sino ang gustong magpautang? Sige. Yung hindi na nangungutang. Parang walang dating ito sa likod. Ibig sabihin, ito'y pangako sa mga Israelita at sa mga anak ng Diyos. Masaganang buhay. Pastor, ba't hindi po namin nakakabit yan? Mga kapatid, mayroon pong gusto ang Diyos na makuha natin. Tandaan po natin, hanapin natin ang
kaharian ng Diyos at ipagkakalooban lahat ng mga pangangailangan natin. Siguro, itong taon na ito hindi natin nakuha. Ito pong papasok na taon na ito, hilingin natin yung masaganang buhay sapagkat nagpunta rito ang Panginoon para bigyan ka ng isang buhay na ganap. Ano yung kasiyasiya? Ano ibig sabihin ng kasiyasiya? Masagana. Yung kasiyasiyang buhay, yung bang kontento. Kontento ka. Ang akala po ba ninyo yung wala ka nito, kontento ka. Konti lang ito, kontento ka. Masaya yun eh. Masaganang buhay yun eh. At yung buhay na pangako, mga kapatid, Pastor, hindi po ba makakamit natin yan sa langit lang? Mga kapatid, mararanasan na po natin ito ngayon. Alangan naman na tayo'y anak ng Diyos. Mas mayaman pa sa atin ang mga hindi anak ng Diyos. Pastor, bakit sila yung mayaman? Hindi naman sila anak ng Diyos. Kasi nga, ang paniniwala mo, pag anak ka ng Diyos, mas banal kapag mahirap ka. Hindi ganoon. Tayo po ay binigyan ng masaganang buhay, kaya lamang may hinahanap ang Panginoon sa atin. Taas ang kamay ng gustong maging masaganang buhay. Di ba? Taas ang kamay nung, gusto ko, Pastor, wala na po akong utang. Taas ang kamay. O, gusto natin yun eh. Pastor, gusto ko po itong 2013, makabayad na ako sa utang. O tayong lahat yon. Hindi ba? Iyon ang hilingin natin sa Panginoon. Pero eto naman, huwag naman kayong bibili ng, Pastor, kailangan po natin bimili ng mga bilog na prutas, mga bilog-bilog, mga bilog-bilog. Tambakan mo na bahay mo ng mga bilog-bilog. Kung di ka magtatrabaho, wala din. Sabi, ano ang ibig ko sabihin, mga kapatid? Talagang doon pa rin tayo aasa sa Panginoon. Masagana ang gusto sa atin ng Panginoon. Opo, ito'y sa langit. Pero mararanasan ito sapagkat ang sabi doon sa Deuteronomy, tayo'y magiging ulo, hindi tayo buntot. Sino ang gusto maging buntot lang? Sino yung gusto yung ulo siya? Praise the Lord. Sipin mo, lahat tayo. Yung marami sa inyo, may mga negosyo, pinagpapala. Kaninong negosyo to? Tindahan ng sabon na papaya. Kay Marina yan. Kanino to? Langis sa niyog. Tagumpay. Lahat tayo nagtatagumpay. Ayaw ba ninyo noon? Tapos pag sinabi, saan? Sino rito yung nagtitinda ng brilyante? At lahat ng member ng taga-FCC may brilyante. Ayaw pa rin ng ganon. Alam niyo mga kapatid, kung minsan po, ang akala lang natin, hindi masagana ang buhay. Masagana. Kaya lamang may hinahanap ang Panginoon. Pero ito, dumarating ang mga maninira eh. Nagpunta rito para dumating ang mga magnanakaw. Ninanakaw yung katotohanan. Dumating din ang maninira. Dumating din ang mamamatay. Ano yung sira na ito? Winawasak niya. Basahin natin mabuti. Wala pong magagawa ang taong iyon kung siya'y hindi mula sa Diyos. Sumagot sila, ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa magtuturo sa amin? At siya'y itiniwalag nila, nabilitaan ni Jesus ang lalaking pinagaling niya, ay ano? Pag nakakakilala na sa Panginoon, ano ginagawa? Sinisira ng kaaway. Ay, hindi totoo yung sinasabi ni Pastor. Hindi totoo yan. Pag naging born again ka, lalo ka maghihirap. Narinig ba ninyo yan? Ay, naku, narinig ko na po yan. Tinan mo si Pastor, dati nagbibiyahe sa Japan yan, pero nung ma-born again, bakit naghihirap na siya? Ganyan po. Tinan mo si Pacquiao, nag-born again lang, natalo. O, di ba? O, sino narinig ba ninyo yan? Kasi si Pacquiao, nagaganyan na ngayon. Kaya, ayan, natalo siya. Ay, hindi na nagaganyan, sabi niya. Mapakaraming paninisi. Alam po ba ninyo? Kung maririnig ni Pacquiao ang lahat ng comment sa kanya, matutulog ng lubusan si Pacquiao talaga. Gusto na niyang matulog. Ayaw na niyang marinig yun. Napakasasakit na sinasabi. Pero alam po ba yung process na yan? Titibay lang ng tibay itong si Pacquiao. Maraming paninisi sa atin. Nung ako'y bagong born again, namatay yung biyanan ko. Born again pala namin, namatay yung tatay ni Ella, lola nila. Namatay. Ano ang sisi? Kaya ika namatay, nag-born again.
namatay yung kapitbahay namin. Bakit ka ako yun? Hindi naman born again, namatay. Pag tayo, sisi ng sisi sa atin. Bakit? Sinisira. Napansin pa niyan? Ibig sabihin, sinisira tayo eh. Alam nyo, huwag kayong papayag na itong taon na ito, magpapatayin kayo ng yung mga maninira na yan. Tingnan nyo ito. Tingnan lang ninyo itong video na ito. Diyan ko pakikuha mo nga ito. Tingnan nyo ito, ha? Ito. Yeah, basura po. Basura po. Wahoo! Basura. Basura. Oh, Basura po. Basura po. Basura po. Oh, ito. Wahoo! Hindi po. Basura po nyo. Sabi po, basura. Ito po. Hindi po. Okay, tingnan niyo yan. Ha? Basura po! Basura po. Huwag kayong papayag ng ganyan. Dahil binigyan tayo ng Diyos, kaya nagpunta rito, binigyan ka ng masayang buhay, mabungang buhay, masaganang buhay, pero ang itatapon sa iyo ng kaaway, basura. Huwag kayong papayag, mga kapatid, na kayo'y maging basurahan. Basura po. Lahat ng basura natin, patapon natin sa bahay ni Grace. Basura po. Mga kapatid, alam niyo, dumadating ang mga maninira. Pakakainin ka, tatapunan ka ng mga basura. Papayag ka ba nung basurahan ka ba? Ha? Naintindihan ni Carlos yung basura. Carlos, di ba? Ibig sabihin, makikita po, ba't ka papayag ng ganon? Hindi ba? Sinabi pa ni Jesus, isang kahatulan sa libutan ng pagparito ko upang makakita ng mga bulag at mabulag ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang pariseo. Malapit sa kanya at siya tinanong, ibig mo bang sabihin, bulag din kami? Sumagot si Jesus, kung kayo'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit sinasabi niyong nakakakita kayo eh. Nananatili sa inyo ang... Ano ibig sabihin? Alam ko na yan. At talaga magiging makasalanan ka. Pero kung ikaw ay bulag, pinakita sa iyo ng Panginoon. Pero kung sinasabi mong nakakakita ka, nagiging makasalanan ka lang. Kaya nga, talikdan ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, paninirang puri. Iwanan na natin lahat sa 2012 yan. Ang sino man nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na yang dati. Lahat ng basura, wag kayong tatanggap ng basura. Mga kapatid, wag na natin dalhin sa 2013 yung mga basura. At kapag may mga nagbubulong sa inyo ng basura, sabihin mo sa kanya, basura mo na lang yan, wag mo nang itapon sa akin yan. Sabihin mo sa katabi mo, wag mo akong tatapunan ng basura, ha? Tapunan mo ko ng pera kung gusto mo. Wag lang basura. Ha? Eto, kapag mayroong dumarating sa ating mga paninira, maging matapang kayo. Kahit na ako, bilang pastor, pag ako'y naninira, sabihin nyo, pastor ka pa, bakit ka nagtatapon ng basura? Kahit sino sa amin, huwag kayong matatakot. Para mapahiya kami. Sapagkat ang itinuturo natin, kabanalan talaga. Nagpunta rito, yung regalo na buhay na walang hanggan. Ingatan ninyo, sapagkat may magnanakaw, may magwawasak, may maninira, kukuhanin sa atin yan. Anong dapat natin gawin? Bantayan at ingatan ng regalo ng Panginoon, buhay
na walang hanggan. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Tayong lahat ay tumayo. Panginoon, maraming salamat. Salamat po sapagkat doon sa regalo mong yan, yung regalo mo nung isilang ka sa sabsaban, namatay sa krus, nagkaroon kami ng buhay na walang hanggan nung tanggapin ka namin, at ang buhay na walang hanggang ito ay ipinagkaloob mo sa amin at ito'y hindi mawawala sa amin mula nang tanggapin ka namin bilang Panginoon at tagapagligtas. At kung totoo po na tinanggap ka namin bilang Panginoon, makikita ito sa buhay namin. Panginoon, babantayan namin ito sapagkat dumarating ang magnanakaw, dumarating ang maninira, dumarating ang mamamatay, walang iba kundi Satanas. Ngunit salamat sa krus ng Kalbaryo sapagkat ito'y pinagtagumpayan na namin. Bigyan mo kami ng matibay na pananampalataya. Kapatid, kaibigan, ayoko pong wakasan ang mensaheng ito na hindi mo natatanggap ang kaloob, ang regalo. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ito'y sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung tatanggapin mo si Kristo ngayon, kung hindi mo pa ginagawa ito, sa oras na ito, ngayon mo lang narinig ito, gusto ka niyang bigyan ng buhay na walang hanggan. Gusto niyang regaluhan ka ng buhay na walang hanggan. Kung tatanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, hilingin ko po, lahat tayo nakapikit. Kung nais mong tanggapin ang regalo, taas mo lamang ang iyong kamay, Pastor, nais ko pong tanggapin ang regalo ng Panginoon. Gusto ko pong tanggapin ang regalo ng Diyos, si Kristo, buhay na walang hanggan. Meron po ba magtataas ng kamay? Meron po ba? Praise the Lord. Praise the Lord. Nakita ka ng Panginoon. Meron pa po ba? Kapatid, ito po ang uli kong hamon. Kung ikaw ay may regalo na, ipapanalangin kita. Pastor, panalangin mo nga ako, gusto ko pong maingatan ang regalong ito. Taas mo lang nga yung kamay. Mula po ngayon, 2013, papasok ako, iingatan ko po ang buhay ko. Sige po, itaas mo ang iyong kamay. Pastor, bibigay ko po ito, ang buhay kong ito. Magpa-process po ako. Mag-encounter po ako. Tulungan mo po ako. Gusto ko pong ingatan itong regalong ito. Meron po ba? Gustong magtaas ng kamay? Pastor, iwanan ko ng 2012, mamumuhay ako sa 2013 ng may kabanalan. Taas mo lamang iyong kamay. Salamat sa Panginoon. Nakikita kayo ng Panginoon. Lord, hindi po nawala ng kabuluhan ang iyong kapanganakan at ang iyong kamatayan at ang iyong muling pagkabuhay. Pagpalain mo kami. Salamat sa 2012 na naging mabunga ang buhay namin. At alam namin na pagpasok ng 2013, lalo pang magiging mabunga ang buhay na ito. Ibuhos mo po ang kasaganaan sa bawat isa't kalusugan. Pinupuri ka namin. Salamat sapagkat ikaw nagbigay ng bagong taon na ito. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin, Panginoon.